Hinihintay ko lang na kumato kayo sa akin at papasokin niyo ako sa puso niyo. Makikita niyo, nandiyan na agad ako. Yun yung Revelations 3:20. Pakibasa mo nga. Revelation 3:20 po. Para kailangan meron tayong witnesses na mga words, kahit na po binabanggit natin. Why? Kasi para po malaman na ang salita niya ay buhay. No? Okay, pakibasa niyo po. Sabi po sa Revelation 3:20. 3:20. Sabi po dito, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Amen? Naghihintay lang siya po na Tumatok. kumakatok na nga siya, hindi niyo pa marinig yung katok. Ay, meron katok. Kumakatok na, hindi pa nga niyo naririnig kasi because of your busyness, no? But the Lord is always standing at your side. Yung po yung natin. At tinitingnan na hinihintay lang yung, Lord! Oh, ayan. Pag hindi naman kasi tayo kakatok, pag masaya tayo at pag wala yan. May pera, wala yan, wala. Pag may sakit, Lord! Ayan na, no? Problema, Lord! No? So, yun yung po yung talagang binibigay ng Lord para tumawag man lang kayo. So, everything is being given for a reason. Kahit na po, sabi niyo, bakit mo naman ako pinagkasakit? Lord, there is a reason. Anak, hindi mo na ako naalala. Anak, nagbago ka na sa akin eh. Anak, marami. If you evaluate na lang yung self nyo, doon po papasok na napakarami pala ng pagkukulang natin. So, ito pong i-share ng Lord sa inyo sa hapon na ito is about choosing the good part. Ito po ay bilang mananampalataya, hindi ko makita. Okay, hindi ko makita mo siya. Wala ng lakas. Okay, o yan. Ina. Sabi po sa Joshua 3:5, napakaganda po nito at ako po ay sa verse na lang is meron siyang dating, no? Sabi niya, and Joshua said unto the people, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. No? Nakikita ng Lord ang ating lahat ng ginagawa, kabutihan o kasamaan or anything that you are thinking. So we cannot hide from the Lord. No? Amen. Because the Lord is omniscience. Ibig sabihin, all-knowing. Hindi pwedeng magtago ka kahit na isang salita against sa Kanya. Amen. At hindi ka pwedeng Kaya, alam niya, minsan na tayo ay merong mga tinatagong hindi maganda. Kilala niya, kaya nga ang sabi niya, always sanctify yourself. Palagi nating isipin palagi na ang ginagawa natin ay nakikita ng Lord. So isipin na natin na pag may gusto tayong gawin na hindi maganda, ay alam pala ni Lord eh. So nabibigyan tayo ng warning. Kasi ang Lord ay banal. No? Amen. Pag sinabing banal, hindi katiting na kaunting lie or whatever it's not good. Hindi niya tatanggapin yun. And sabi nga po, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay makabahagi. So kung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi natin masasabing sanctify or magpalinis. No? Kasi hindi natin alam na ang ginagawa natin is talagang malinis o hindi. But for those na kilala ang Diyos, kilala nyo kaagad kung kayo ay gumagawa ng hindi mabuti. Kinukumbig kayo ng Holy Spirit. So, ang sabi po dito sa part 2, pag nag-ano po ako ng big A yan then, for tomorrow, the Lord will do wonders among you. Pag mayroon kang nakita small b, nakatabi ng verse, kasi isang verse lang yan, ibig sabihin po nun is, kabahagi yon at nagbibigay ng kahulugan. So,
A, B, C, meron pong mga cut yun na bibigyan ng diin. Okay? Sa Tagalog po, pakiraise nga po sa Tagalog. Tingnan po natin sa Tagalog. Wala akong dala ano. Kaya namin meron ako. Nasaan yung... Kaya basahin mo. 3-5. Kaya basahin mo daw. 3. Abet, Ayaw magbasa rin. Yung Oh, ganyan. busy ka lang babasa. Wala kayo. Anak, basahin mo na. hindi, ikaw na ang pinaano. Kami babasahin Sige, ka basahin mo, Ken. Ken, basahin mo 3-5. Kami Tagalog bata. Tagalog yan. Tagalog yan. Opo, mami Tagalog. Ayun yun, basahin mo. Sige na, kuya. Ayun yung sa lakas. Ayun na pala. Oh, basahin mo raw. Basahin mong malakas. Kuya. Mahusay na magbasa yan. Sige na. Sige na. Tayo ka na, kuya. Pakita mo nagbibiis. Sige na. Ay, hiya pa eh. Sinabi. Sinabi naman ni Jose sa mga tao, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagharap kay Yahweh sapagkat bukas siya ay gagawa ng mga kababalaghan na inyong Palakpakan po masasaksi. natin. Amen. Diyos. Eh, Sa buhay ng aking... Hallelujah. Sabi ko, sinalins ko siya. Sa loob ng isang buwan, ikaw ay mabilis nang magbabasa. Kasi palagi ka nang magbabasa. No? Yun po yung nagiging reason o result na pag tayo ay palaging nagbabasa ng Bible, hindi lamang po yung pananalita, kundi yung isip ay nababago. Nagiging matalino, sabi ni Lord. Magbasa lang kayo ng magbasa, tingnan nyo, magiging matalino. Kasi lahat ng katanungan, lahat ng kasagutan, nandyan sa Biblia. Magtanong kayo at kayo'y sasagutin ng Biblia. No? The words itself will say, this is what you wanted. Kaya, wag yung na hindi kayo magbasa sa araw-araw. Tumayo muna po tayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. I give you praise, O Father. Lord, alam namin, Panginoon, hallelujah, na kami ay marumi sa iyong paningin, Panginoon. Subalit kami po ay iyong palaging binibigyan ng paglilinis sa araw-araw tuwing kami magbabasa ng Bible, tuwing kami ay mag-iisip patungkol sa iyo, sasamba. O Lord, alam kong lahat ng kasalanan, lahat ng karumihan sa puso ay unti-unti mo, Panginoon, nililinis ang lahat ng bahagi ng aming puso. O Lord. Yes. And Lord, today, inaalay namin ang sarili namin, Panginoon, sa aming pagkikinig. I know something, sabi mo po sa iyong verse, ay gagawa ka ng kababalaghan na aming masasaksihan, inyong masasaksihan sa mga buhay namin. Lord, hallelujah, ang transformation namin, ang pagbabago namin ay isa ng reward namin, Panginoon. Isa ng nakikitang kababalaghan sa aming buhay. Hindi na namin nagagawa, O Lord, ang mga bagay na masama dahil kami po ay nasusuklam na nga sa masama. At pag dumadating ang mga bagay, Panginoon, sa maliit lamang na kasalanan tulad ng pagsisinungaling mo, Lord, ay may conviction na. Kaya napakahirap dahil alam namin na nakatuon ka sa amin at nakikita mo ang lahat ng aming ginagawa. So we praise you, Lord, at nagpapasalamat na kami, Panginoon. Hallelujah. Ngayon pala, Panginoon, O Lord, maliwanagan namin ng lubusan ang lahat ng mga layunin mo sa aming buhay upang kami mapabanal. Matulad sa iyong anak na si Jesus, hindi man karapat-dapat ay ipinuwis niya ang kanyang buhay dahil sa layunin iyon na kami ay makarating hanggang doon sa inyong kaharian, O Lord. Kaya iset niyo po, Panginoon, ang panahon na ito, ang oras na ito, na maunawaan namin lahat, O Lord, ang nais mo sa aming buhay. Sa bahagi na may mensahe nyo sa buhay ni Joshua, Panginoon, at mga bayani
sa Bible na iyong ginamit upang pagdating ng panahon namin ito ay meron kaming matularan, Panginoon. Meron kaming masasabing kung sila po ay nagamit kami man po ay maaari ninyong gamitin, Lord, sa panahon na ito. At lubos kaming nagpapasalamat kahit na po sa isang tulad ni Ogata, O Lord, I know something, O Lord, na bagamat hindi niya lubos na maunawaan ang lahat, you will do something good for her, for him, O Lord. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo ang kabanalan, sa iyo ang kadakilaan, sa hapon na ito tinataas ka namin sa aming puso. Sa pangalan ng anak mo si Jesus, ito po ang aming sagot na dalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. Okay. So, ang layunin po ng ating pag-aaral sa hapong ito, choosing the good part, ibig sabihin is yung ating kinikilingan o ating pinipili, dinidesisyonan, kinukumit natin ang magagandang bagay na inihanda sa atin ng Panginoon. Sabi nga po dito sa layunin natin, upang paalalahanan tayo na ang kabutihan ginagawa natin ay magdudulot o magbubunga ng katagumpayan sa ating buhay. Hindi niyo ba alam na tayong mga mananampalataya, believers, nakikipag-isa kay Lord ay tagumpay na sa lahat ng bagay? Amen po kayo doon. Alam niyo ba na nung makilala niyo na si Jesus at makipag-isa na kay Jesus, kayo ay tinatawag ng matagumpay na mananampalataya. No? Kasi ang buhay ninyo ay tinubos na ng ganong kahalaga. And everything ay inilaan para sa inyo. Hindi nyo lang siguro naiintindihan na kapag nakipag-isa na kayo sa Lord, everything has in you. Kaya lang, hindi nyo po i-release, hindi nyo po ginagamit ang mga bagay na ibinibigay because of some reasons na maaaring hindi nyo pa nais, yung mga commitment na nais nyong ibigay sa Panginoon, at maaaring meron kayong mga iba pang kadahilanan, but the Lord is sufficient. Siya po ay matyaga, mapagmahal, at lahat ng naisin natin kung maaari ibigay. Kaya lang hindi lang po sa isang click ibinibigay ng Panginoon na ganun lang, na pag humingi ka. Why? Because sometimes yung hinihingi nyo ay hindi makakabuti sa inyo sa darating na panahon na dapat ninyong maunawaan. Kaya nga, may wait muna, tingnan muna natin, at yun po ang kasagutan ng Panginoon, at mayroon pa akong mas magandang inilalaan sa iyo. Yun po ang kanyang layunin na nais niyang kayo ay maniwala sa mga bagay na mangyayari sa iyo because you are already a winner. Kayo ay tagumpay na sa lahat ng bagay. No? Kaya nga may kanta bang, di ba, yung A Victor's Crown? No? May corona na kayo ng katagumpayan. Ayaw lang nating i-ignite, gamitin. At nasa inyo na po kung kayo ay kikilos o hindi, kung kayo ay magkukumit o hindi. But there is already the switch. There is already the power na kailangan nga is hindi nyo na kailangan sabihin pa because ipinagkatiwala na po sa inyo lahat yun. You have. No? Hindi nyo na sa kalagitnaan ng gabi nagkasakit ang anak ninyo, itatawag pa kayo sa akin o tatawag kayo kung kanino because you have the power, no? Yun po ang kailangan yung maintindihan, no? Pag naandyan sa emergency ang inyong buhay o anumang kailangan, wala naman po sa inyong makakaano ng Juniji is mina ni Teronisyo. Juniji wa mo, dari mo, inay, tada, syuga, subaniro. Amen. Madalas niyong ilagay niyo yan, subaniro, syuga, subaniro. Naandyan palagi sa inyo ang Diyos. So, binibigyan lang kayo ng, ano gagawin mo?
hindi nyo maisip yung gagawin, nagpapanik kayo. But the truth is, you have already. Naandyan na. Kahit nasabihin mo, ay, nag-a-attend pa lang ako sa church. But because you believe in Jesus, you have. No? Magkasakit yung anak mo, huwag nyo sasabihin, tumawag ka agad ng ambulansya. Jesus! I need you! Jesus! Kasi wala po tayong faith na masyadong mapapaniwalaan sa ating buhay. But if you, at that time, yung may emergency kayo na pangangailangan, sinasabi ko sa inyo, you have, you can. Because, subaniro yun. Sugar. Subaniro. Naririnig niya kaagad yun. No? And if He sees your heart, maaari na hindi na kayo kailangan ng ambulansya. Sa, ay nandun rin lang ba kayo, di ba? Nung ipanalangin ni Lev si Kim? Wala. Hindi ba nung hindi nung kayo nung party? Nandun, si Lim ang doon, di ba? Pinag-pray niya yung isang ba? Ayaw po. Andun. Ano nangyari, ma'am? Yun ay operahan dito sa tainga dahil masakit na yung tainga niya. Yeah. And then yung appendicitis or kidney is kailangan ding operahan. At saka isa pa, hindi ko na alam. 3 ang ooperahan sa kanya. Pero ito ang gusto niyang paoperahan muna kasi hindi pwedeng magsabay-sabay. Pray. Nagpa-pray siya. Naniwala siya. Alam niyo ba ngayon, hindi na siya operahan sa tainga? Wow, amen. Nag-party siya, nagbigay siya ng pasasalamat, pagpapakain sa lahat ng because sinabi ng doktor, sudane mo, nayo. Wala na rin siyang nararamdaman dito. Pero dito, meron pa rin doon sa dalawang bahagi na uoperahan. Yung po yung full faith nyo na naandyan sa iyo pag nagkaroon kayo ng full faith, no? Alam nyo nasa inyo na si Lord. Ang faith nyo lang ang hindi nyo pinanghahawakan. That's the switch. Kung baga sa kuruma, pag hindi nyo sinusian yung kuruma, aandar ba? Hindi po. Hindi. Yung susi nyo ay ang faith nyo. Anything, no? Yung mga sakit na yan, yung everything na yan. Ang unang gagawin nyo is manalangin at bigyan kayo ng malakas na faith, O Lord, in Jesus' name. Alam nyo, wonder, sabi niya, kababalaghan na inyong masasaksihan. Yun po yung katotohanan. Inaagaw lang kasi ng kaaway natin ang lahat ng mga bagay na binibigay sa inyo na pinapakinggan nyo dito sa ayaw nyong i-switch, ayaw gamitin yung susi. Actually, there is. Naandyan na sa inyo eh. Nagtanggapin nyo si Jesus, naandyan na yan. Once, there is now the power. Kailangan mo lang i-ignite. Kailangan mo lang susian, no? So, dito po nga natin, paano natin, ang Lord ay nagbigay sa atin ng mission, ng tayo ay tawagin. Sabi nga po, however, it is not the matter of hearing what God wants and then just doing it. Hindi po yun yung may mission at pinakinggan and then that's it. God is on a mission. Nasa mission niya sa bawat isa. And He draws us into it. Doon niya tayo dinadala sa mission na ito. Sa bawat isa may calling. Kung ano po yung calling natin, yun ang kinakailangan nating sundin. Because there is a joy. There is a joy na pag yun ang calling mo, yun talaga ang gusto mong gawin. Doon ka nag-i-enjoy. Doon mo gustong paglingkuran ng Panginoon. To go on this mission of God first demands a change in ourselves because God's mission is changing people from the inside out. So, bago natin makamtan ang ating mission o ang ating adhikain para mapuri natin ang Panginoon is kailangan munang makita sa buhay natin. Amen. Amen? Because pag hindi nakita sa buhay nyo, there's nothing. No? Kasi, kilala ng tao, ikaw. No? Mabuti kung hindi ka kilala. Yung sinisharean mo ay kilala ka. Ikaw, sasabihin ng gano'n, no? Because, she knows. He knows, no?
So, pag hindi nakita sa buhay mo yung sinasabi mo, hindi mo maaano ang tao. So, kailangan mo ng, sabi nga, change in and out. Hindi po out lang, eh. Kasi dito, madami tayong magagawang bagay na pwedeng changes. Ang ano natin, magbihis lang tayo, mag-makeup, kung anong gawin natin sa ating katawan that's already the change, no? But inside, you can. Kasi ang Lord lang ang nakakakita niyan. Iyan ang isang kadahilan kung paano nyo masasaksan ang kababalaghan is because meron kayong changes in, no? Yung pananalig at lahat ng bagay ay nasa iyo. But the Lord knows if you are really doing the things na kanyang sinasabi sa iyo. And sabi nga po dito, we cannot call people to what we have not experienced. Hindi po pwede. The Bible calls this inward journey to change holiness. Yung po yung tinutukoy dito na bakit tayo nag-change is because yung magkaroon tayo ng isang banal na pamumuhay, mabuting pamumuhay, mabuting pananalita, mabuting pananaw. Yan po ang nagbibigay ng sa Panginoon. Ini-ignite niya. Once na ginamit mo ang susi, kung hindi ikaw nag-change inside, hindi niyo po masususian ang kababalaghan na nais niyong masaksiyan sa inyong buhay. Yung batang niyo na si Kim, naniniwala siya ng lubusan. Tinanong namin, naniniwala ka ba na ikaw ay gagaling? Opo, matagal na po kasi ako naghihirap. Ganito, ganyan. Nais ko pong gumaling. O kaning kakaroon ka na. Sabi daw ng asawa sa kanya is, ikaw ang tatlo ang operation eh. Ikaw ang una na o kaning kakaroon. Sabi daw nung o kaning kakaroon tayo ang natanong. Kasi nga, tatlong operation. Kaya parang siya. Kaya naniniwala ako na ako'y gagaling. Bakit hindi pinagaling yung dalawa? Isa lang muna. Mayroon question pa si Lord, no? Bakit pinakita na ng Panginoon sa kanya na ito, because of your faith, because you really want to see my miracle. Now, step 1 na lang po yun, no? Kaya nga natin, sabi nga po, to be set apart, consecrated to a new relationship, a new purpose, a new identity. Bagong identity natin, bagong layunin natin, bagong pamumuhay natin, ay napakaganda ialay sa Diyos, no? Patuloy po tayo sa ating lesson. Tingnan po natin ang lesson 1. Sabi nga, paano ba? How can we consecrate ourselves? By the way, alam niyo ba yung consecrate? Ano po? Separation. Consecrate ourselves. To separate. How can we consecrate ourselves? Consecrate is hindi masyadong ang separation, kundi yung parang magkukumit, parang magpapalinis, itatalaga. Na ano po yung meaning na yun na palaging ihanda, i-consecrate, pero kailangan malinis, holy, no? Yung po yung ibig sabihin sa mga pagka-concentrate. Hindi concentrate, kundi consecrate, no? Yung po yung natin. So, paano ba tayo mapapabanal ang ating sarili o paglilinis o pag-italaga? Sabi nga po yan sa Joshua 3:5a, di ba? Na ihanda ninyo ang inyong mga sarili, linisin ninyo. Yun po yung A na sinasabi ko sa inyo dahil yung letter B ay mamaya po natin sasagutin. So number 1 po, ano ba ang dapat natin gawin para tayo maging banal, maging malinis, maging consecrated? Ito po, number 1, be willing to spend time alone with the Lord. Yan po, nakalimutan na yung with the Lord. No?
ito yung sinasabi ko sa inyong devotion, quiet time, at yung palaging, naalala nyo si Jesus nung na siya ay nasa lupa? Ano ba ang ginagawa ni Jesus? Nakikipag-communicate siya kay Abba Father, no? Palagi siyang nananalangin. Palagi siyang umaano doon sa ano ng Panginoon dahil ang sabi niya, ako ay nasa katawang tao, mahina ako. At kailangan kita. Kaya nga siya nagkatawang tao para maranasan. Ano nga ba talaga ang kahinaan ng tao? Itong katawan na ito is hindi makakapasok sa langit, no? Within there is blood and flesh. Hindi ito ang kailangang body sa langit, no? Yung body ni Jesus nang siya ay mabuhay. Resurrected body. Okay? So, quiet time, alam na po natin ito. Alam nyo, ito po yung madalas na uulit-ulitin namin at palaging isinasama sa preaching namin is to have a quiet time, devotion time. Simulan nyo po, madalas ko itong sabihin, simulan nyo po yun sa 5 minutes, 10 minutes. Kasi yung business nyo, hindi ko po inaano. Pero once na in-start nyo po yan, pagising nyo lang is, good morning, Jesus! Hindi ka pa naka-ano yan eh. Hindi ka pa niya naka-set. Kaya lang, nasa ulo mo na, good morning, Jesus! Good morning, Holy Spirit! Good morning, Abba Father! I love you. Parang ano lang po niya yan. Parang rehearsal lang na ano. Nakita niyo, pag tinawag niyo yan, something will come in. Amen. No? Kaagad. Kasi, yun ang unang umano sa ano niyo eh. Ako nga ngayon, sa busy ko rin sa paggising sa umaga. Eh, ayaw kung hindi po na ako magpipray. Kaya lang, pagising na ang asawa ko, hindi ko pinili ako magluto. Dahil hihingi na yan after 10 minutes. So, sabi kong ganun, ano ba ang gagawin ko? Pagising ko, dali-dali. Kaya lang, ayaw ko yung ganun lang, good morning eh. Good morning. Pero, ang ginawa ko ngayon, mabuti, thank you for the cellphone. Naglalagay ako ng music. Habang nag-ano ako, nagluluto ako. Hindi pa ako magluto. Eh kasi nandito sa Sabi na nga sa pag, nandi urutero mo. Ino. Sabi ko gano'n. So, may ways how you will be set up, no? May mga ways. Kasi tinuturuan ka ni Lord eh. Ako minsan mabubore kayo sa una pattern na ginagawa niya. Good morning, ganun. Minsan, there will come a time, pang ano lang po yan, pang una pa, there will come a time na, parang, hindi ko na gusto yung ganun. Gusto ko something naman, no? May nagsabi niya sa akin, hindi ba mami, parang ano na yon? Sabi mo kasi, paulit-ulit, repetition ng parang ano na eh. Hindi na, parang wala nang imi sa mo. So, sabi kong ganon. So, you have to change. You have to ask the Lord, ano na naman yung bagong fresh? Alam niyo ba na palaging fresh ang sinasabi ng Panginoon sa inyo? Isa lang ito sa quiet time natin na subukan tingnan nyo ng 5 minutes, 10 minutes, kung ano ang mangyayari sa buhay nyo. That is your faith. That is your commitment. No? 3 minutes, 5 minutes. Parang hinahamon lang kayo ng Panginoon. Sige nga, kung nakinig ka doon sa sermon, subukan nyo nga. Pagising nyo lang sa umaga, stretch your hands. As you stretch your hands, naghihikam ka pa. Good morning, Jesus! Ogata dikiru? Asa okite. Good morning, Jesus! Yesu wa ohayou gozaimasu. Kore wa aisatsu. Ito dayo. At yun po ay talagang nakakapag-stress din ng sa inyo. Hindi nyo alam kung ano ang gagawin sa inyo ng Panginoon. No? Okay, number 2 po is examine your life. No? Paano natin may examine yung life natin? Minsan sa pagbulay-bulay nyo, kung mayroon kayong magbulay-bulay, kilala nyo naman ang mga sarili nyo, di ba? Kilala mo ba ang sarili mo, Ken? Who you are? Desho? Hai, Ken wa yasashi kodomo da ne.
県はいつもママに手伝いしてるの。永遠の仕事。 Mamaya-maya na eh. 県は働いてる。それは見てる時だけね。中は私知らないよ。中、あなたの中の心は私は知らない。神様だけはできる。ね、中は本当は県は誰でしたっけ？私は知らない。ね、見てる時は私は県はいい人。でも神様は県は心から見ると私はわからない。Yun po yung ibig ko sabihin na kilala niyo yung sarili niyo, no? At kilala niyo kung ano ang relasyon niyo sa Panginoon, no? Kung kilala niyo yung sarili niyo at kung ano yung kahinaan niyo, yung kakulangan niyo, it is for you. Kayo po rin ang magdi-decide no, kasi hindi namin alam ang gagawin niyo para kay Lord. Kasi ang Lord ang magtuturo sa inyo, no? If you examine always your life, you will know what is the answer of the Lord for you. Kung ano man ang mga katanungan nyo sa buhay nyo at ano man ang gusto nyo mangyari sa buhay nyo, kayo din po ang makakatulong. Amen? Not unless yung malaking problema or something na hindi nyo kaya, you can ask counsel. At pero yung mga daily core ninyo, yung ginagawa nyo sa araw-araw, yung iniisip nyo araw-araw, ang Lord lang ang pwedeng mag-evaluate nyo, mag-examine, no? Tingnan mo si Aicha ngayon, marami siyang reklamo, di ba? Kasi may sakit siya. Ano? Kasi iso ang higaan niya kaya siya. Oo nga. Itay tayo, katay, desto. Kaya, yan po yung ano natin. Mabuti yung bata nagsasalita, di ba? Tayo yun about her condition. Pero yung condition ng ating puso, hindi ko alam ha. Ang condition ng mga puso ninyo is i-evaluate nyo sa Lord. Hindi kung makikita ang laman ng puso. Huwag kayo mastaken. Ken, no, naka, watashi wa shiranai. Ogata no naka no kokoro wa donna kokoro wa watashi shiranai. Kami sama dake nga shiteru. Desho? Dakara ogata-san nga nanto ka wa shiranai. Demo kami sama wa shiteru. それだけ覚えて、神様がしてるから何がいらないことは私。何がいけないのか。どっち？そう。それが神様が、はい、私はどういうふうにできるんですか？あなたが与えるとか、賛美しますとか、教えてください。それはあなただけが答えはできる。Okay? Okay, number 3 po is, ito lang po ang palagi natin nga rin because nandito tayo sa mundo. Ang sabi po is, ask forgiveness for wrongdoings. Hindi maiiwasan na paminsan-minsan tayo po ay mayroong nagagawang mga bagay na hindi maganda sa atin. Minsan, hindi rin po na nalalaman yan. Lalo-lalo na kung meron kang nakita lang na hindi mo kayang sabihin. Amen? At yun po ay maaari natin, sabi niya, ask forgiveness. Kasi, ano na po yan eh, because of this body and these surroundings, talagang tayo po ay hindi makakalusot sa gawa ng kalaban sa atin. No? Everything, ang kaaway natin ay nandyan din, at si Jesus din ay nandyan din sa'yo, sa kanan ba o sa kaliwa, nandyan din yung isa, at ginaguide o kumbaga sa nagtatalunan sila na hindi ganito, pero ang desisyon ay nasa inyo. Ang sabi po sa 51, 1 to 19 is ito po yung
Pakiano nga yung, pakibasa nga yung ano, yung simula lang. No? Psalms 91, Psalms 91. 51 pala. Yung title lang. Psalms po, Mami. Psalms 51. Sabi dito yung title lang, Mami. Hindi, ito na. Sabi po dito, okay, Okay. Tagalog ko lang ha. Ito kasi si David po ito. Si David ay nagkasala dito. At ang kanyang pagkakasala, tingnan niyo po ito, mga bayani na ito ha. Mga bayani na napinili ng Diyos para mabigyan tayo ng kwento ng mga bayani noong unang panahon na ginamit ng Diyos. Kilala si David, higit sa lahat, sa kabutihan. Subalit, lahat po ng bayani ay nagkasala din. At isa na si David na pinakapaborito ni Lord. Sabi niya dito, nung magkasala siya, isang gabi, ay nakakita siya habang siya ay nakadungaw sa bintana. Nakita niya isang magandang babaeng naliligo. Kaya, yung kasalanan ay pumasok. At nakagawa siya. Father for natin is, nagkaroon sila ng kaugnayan. At yun po ang naging is si Solomon. No? Makikita niyo po yung mga kwento, ang ganda. Hinahamon ko kayo na basahin niyo ang mga buhay ni David, ni Joshua, ni Moises. Makikita niyo yung buhay nila nakakapagbigay ng hamon sa ating kapanahonan. Kaya nga ito, gusto ko lang basahin po yung one dyan na sabi niya sa ganito po, humingi ng tawad si David. Maawa ka sa akin, O Diyos. Ayon sa iyong kagandang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking mga pagsalansan. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan. At linisin mo ako sa aking kasalanan. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalansan at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka at maging malinis pag humatol ka. Narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Pero Father, for that point, hindi na natin babasahin. So, ang puso dito ni David, pag nagkasala ay halos gumulong siya sa lupa ng paghihingi ng tawad. At talagang noong panahon na yon is, ang sabi po sa lumang tipan, nagsusuot sila ng sako. At sila po ay talagang hindi kumakain at talagang ang buong puso lang nilang is maibsan yung kanilang pagkakasala. Kasi matindi itong ginawa ni David. Ito yung tinatawag na pangangalo niya. Nagkaroon siya ng anak, pero sa kabila ng lahat, because sa kanyang pagsisisi, na ipinakita niya sa Panginoon, yung anak niyang yun sa pagkakasala na si Solomon ay naging hari pa. Amen? Kaya po, hindi yung pagkakasala, hindi porke nagkasala kayo ay titingnan niyo yung sarili niyo na, ay, naku, hindi na ako pwede kasi nagkasala na ako, ganito, ganyan. Wala nang pag-asa, hindi na ganon. So, may chance po palagi tayo sa Panginoon na tayo ay patatawarin. John 1:19. At yun po ay humingi lang po tayo ng tawad, magpalinis, at kung maaari, huwag na natin pong uulitin ang kasalanan, no? Kasi hindi na po yun makatarungan para sa Diyos. Okay, number 1 po is, want to be used of the Lord regardless of whatever ways. Ang ibig pong sabihin dito sa Hebrew 11:31, kayo po ay pwedeng gamitin sa anumang katayuan nyo, no? Pag kayo ay consecrate na, ay pwede kayong gamitin, no? Ito po ang example dito ay isang babaeng prostitute. Alam niyo ba yung prostitute? Ang pangalan po niya ay si Rahab.
So, Mukasi pa lang meron na noon, di ba? Lumang Tipad pa lang meron na. At kung hindi pa kayo nakakapag-aral ng panorama, sa pag-aaral ng amin ng panorama, ang mga tao nang walang batas pa, kaya dumami, is siping lang sila ng siping doon sa mga kaya pala dumami ang tao, no? Kasi dadalawa lang tao, di ba? Bakit dumami ng ganun? So, wala pang batas noon, pwede mong sipingan ang kaya mong sipingan. Kaya dumami ang tao. Now, maaari bang tawaging prostitution? Wala pang batas. Kaya, nung magkaroon ng batas at marami na ang tao, yun na, nasabi sa Ten Commandments na ganun nga, hindi po pwedeng ikaw ay sumiping sa hindi mo asawa. Gawi na ng mga noon pa, kaya ang hirap nilang baguhin ang sarili hanggang sa ngayon, no? At itong babaeng ito na sinasabi ko po nga sa inyo, ginamit ng Diyos in spite na siya ay ganun, no? Siya po yung tumulong sa mga spy na ipinadala para makuha yung promised land. Ito po ay kwento tungkol sa pag-aangkin ng mga anak ng Diyos doon sa lupa na ipinangako ng Diyos. Subalit, hindi ganun kadali na dahil doon sa mga promised land na yun, merong nakatira ng mga giants at mga tao na kailangan nilang paalisin para maangkin yung lugar. No? Mahabang pagpukwento po yan. At ang sabi po lamang dito sa Hebrew 11:31, dahil sa pananalig sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos. Kasi yung buong bayan na yon ay pinatay ng mga ni Joshua because yun na ang lupa nila. Pero ang sabi ng Diyos, si Rahab dahil tumulong sa pagtatago doon sa tiktik ay hindi mapapahamak. See? Hindi po namimili, ang ibig ko po sabihin nito is spiritual, hindi namimili ang Diyos kahit na anong uring tao ka. Kahit na sino ka pa. Kahit na ikaw ang pinakamasama sa mundo. And I was one. Ako po ay ganun. Kaya po, nasasabi ko na pwede kayong gamitin sa lahat ng bagay as long as you set your hearts, you clean your heart, you consecrate your heart, and everything will be on para sa Panginoon, no? Subalit, kung kayo po ay nakukumbik sa inyong, habang kayo pumupunta sa church, maaaring makumbik ang sino man sa inyo kung kayo ay nagtatrabaho sa isang trabaho na kayo ay nakapagsisinungaling, may nagagawang hindi magandang that is the conviction. It's your problem. So you have to talk to God one-to-one. Hindi natin na baka may ibibigay sa iyo ang Lord na hindi ka papasok sa ganong uring pamumuhay at bibigyan ka na ng panibagong magandang mamumuhay. It's only if you have convicted, no? Kayo po ang makakasagot niyan. Okay? At dito po sa number 5, grow up in the things of God. Surrender all to Him. Ito yung po yung mahirap yung surrender. Ang hirap mag-surrender man. Sino po ang gustong mag-surrender? Na pag sinabi niya ganun, I surrender all. Pero hindi. Minsan, hindi. Nagagawa mo pa rin yung Hindi, ngayon lang ako susurrender. Bukas hindi uli o kaya mamaya hindi. Ang hirap po ng salitang surrender. Hindi ba? Surrender ko lahat, wag lang ito. Surrender ko ang lahat ng Lord, wag lang yung ganito, ganyan. Yung po yung kasi yan lang po ang ko It's very hard. Ito, salitang ito, napakahirap maging sa akin po. At binibigyan kayo ng distance ng time ng Panginoon. Darating din sa buhay niyo yung salitang surrender. No? Unti-unti. Kung gaano bang bilang niyan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, isang taon, 2 taon, 3
9 years. Well, maybe it's not yet enough. Kung hindi nyo talaga magkukumit, kung hindi kayo magkukonsecrate, no? Kung hindi kayo magkukonsecrate ng Panginoon, it's really hard to surrender, no? Kaya, ang ano na lang dito is tanging ang Lord na lang ang talagang pwedeng just continue your worship, your prayers, and everything, maaabot nyo rin yan. Yung surrender na yan, maaabot nyo. Kasi, sabi ko sa inyo, hindi, sa lahat ng area, hindi pa nyo maisusurrender yan. Ako, pag napagalitan ako ng asawa ko na pagod na nga ako sa pagluluto, pagod pa sa pag-ano na, tapos napagalitan pa ako, nakasimangot ako, at tarimay, naku to. Eh, bawal daw sumimangot. Ang Kristiyano bang nakasimangot ay bagay? Hindi ba? Hindi bagay sa Kristiyano sumimangot, di ba? Yes, amen. Ha? Yes, Bishop? Amen. Hindi bagay sa Kristiyano ang sumimangot. Pero, minsan, hindi nyo po pwedeng hindi kayo magsimangot. Amen? That's the truth. The reality ng kahinaan ng katawang ito. May time, hindi lang simangot eh. May kasama pang, ano ngayon? O sige, ikaw nga dyan. Bishop. Kaya nga sabi ko, minsan nagkakancel ako dyan, kasi mami, okay, ano ba masasabi ko sa iyo? Mayroon kang katwiran. Kaya lang ang asawa mo ay hapon. Dusiri ba English ka? Sino ba ang dapat magbaba? Sino ba ang magano? Ganito, ganyan. So, nasa ano lang ng inyo yung ano. Kasi, puno kayo ng mga bagay na minsan hindi maganda sa puso. Kaya, talagang mahirap. Mahirap po yan. But, sabi nga, walang imposible sa Diyos. Lagyan natin Philippians 4:13. Dahil nandiyan sa inyo si Jesus na nagpapalakas sa inyo. Kaya, pag medyo nakasimangot ka at galit ka na, Lord, tulungan mo ako. Kasi yun lang naman ang pwede mo ayaw kong magsimangot. Masisira ang beauty ko. Yes. Sasabihin mo na lang. sa mga babae. Okay? So, ito po yung 5 kailangan nating perfect in sana. No? May sana. No? Kaya kailangan lang natin kung gusto nating magpalinis, magpabanal, itong 5 ito, medyo bulay-bulayin natin sa puso natin, examine me, Lord, always, Lord, no? At bigyan mo ako ng time na palaging makausap ka. At gamitin mo ako, Lord. At bigyan mo ako ng kalaguan ng mga bagay na mabuti sa akin para sa iyo, Lord. Things of God, no? Grow up in the things of God, yung kalooban ng Diyos. Para ka matutong surrender. Ano po yung lesson 2 natin? Ito po yung kaninang mabuti nag-share si about sama natin yung katawan natin surrender na natin yung sa lesson 1 natin no? Now, number 2 lesson is consecrate our time. Consecrate our money. Consecrate our talent, no? Lahat ng bagay ay binigay sa iyo ng Panginoon. Sa inyo dapat gagamitin ang mga bagay na dapat na nasa inyo upang maibalik sa Diyos. Upang mapasalamatan. Number 1 is ang oras, no? So sa awit 63, 63:1, nabasa mo nga kung mayroon ka. Andiyan pala, 63:1, ayan o. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw, yaong hangad. Ito yung time natin na, hindi nyo ba napapansin na, pag wala tayo sa Diyos, parang nauuhaw, sabi nga, kaluluwa ko parang something is lacking, no? Kaya kailangan ang time natin, ay may part sa Lord. Hindi inaalis ng Lord yung part ng trabaho nyo, yung lahat ng nyo. Pero, sabi nga dito, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Kailangan po rin natin, hanapin natin ang Diyos. Kasi ang kaluluwa po dito ang inaano
Tanging ikaw yaong hangad ang uhaw kong kaluluway. Nauuhaw po ang kaluluwa natin. At ang espiritu natin ay natutumba na, no? Ang espiritu, oy, Choday, munay, watashi, energy nga nay. Alam natin na ang pagkain ng espiritu ay salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi ko, before, sabi ko ganon, ang aking covenant sa Panginoon, hindi po pwedeng hindi ako pumunta ng church, hindi po pwedeng hindi ako manalangin. That's my devotion. Ay, covenant. I never have a Sunday na hindi ako nag-Sunday. Libad, kung ako ay hindi makabangon. At kung nasa lugar ako ng iba, kahit na anong church, basta gospel, hindi po pwedeng hindi ako no. Kasi, para akong dry. Sabi nga, nadadry yung kaluluwa, yung ating espiritu. Baka manghina yung espiritu ko. Baka hindi ko maanuhan na ang ano. Alam nyo ba na pag mahina yung espiritu nyo, parang walang laman yung utak nyo sa Lord. Amen? Parang, shopping tayo. Nood tayo ng sini. Manood tayo ng ano, ganyan. Puro ganun lang ang, ano. Amen? Amen, Gerly? Yes, mami. Yung track spirit. Oo. Sakit ng dila ko. Gumen, yun yung palaging nasa isip natin. Magpaganda. Wala namang masama. Okay lang. Kaya lang, hindi na natin na ano yung, ay, oo. Hindi pa pala pa ako nakapag-pray ng kahit na 5 minuto. Ng kahit na ano, di ba? And number 2 po, ito yung gusto ko ring dagdagan yung mga sinabi ni Kuya Abed kanina. Maganda po yung pagka-explain niya sa tithing at offeratory. At dito po sa Malakias 3:10, sabi nga po dito is, hindi ko pala naisulat ito. Pasahin mo nga yung Malakias 3:10. Sabi na lahat yan. Ano yun? Hindi ko pala. Sabi Oo, ko baka dito sa ano, Gumen. Meron Ah, kayo wala mali. Basahin ko. Sabi po sa Malakias Oh, 3:10. okay. Ate Christy, Ate malaki Christy. Si Christine. Bigay mo lahat. Ay. Ito yung verse ako ni doon sa tithing. Yan, yung command. Ibigay Ito. mo ng 10 bahagi ng Malakias 3:10. Kita niyo na? Ayun nakakita, baka basa niya. Ay, Malakias 3:10. Malakias 3:10. Ibigay niyo na. Sa mag-read ang Ate, Basahin mo natin, no? ibigay ninyong may salamin. buong-buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Okay. Yung ang command. Yung po yung command na doon sa ating sinusundan. Ito po ay utos. Kaya lang nga, sabi nga kanina is, kung hindi ka pa committed at hindi ano sa puso mo, mahihirapan ka nga mag-tithes. No? Kaya, kailangan natin na ang tithes na ito na ginagamit para, saan po ba ito dinadala? Bilang binigyan kayo ng trabaho ng Panginoon. So, sabi kanina sa verse niya is, ibigay ninyo yung bahagi ng 10 doon sa Proverbs, ano? At para ito ay, dito naman sa 3:10 is, para may magamit ang Panginoon sa kanyang iglesia. Ang Panginoon po ay, nasa kanya ang lahat ng kayamanan, amen? Amen. Hindi niya kailangan ng pera. Hindi sa Diyos, hindi ano, ikaw nga binibigyan ng lahat ng ano. Saan po ito ginagamit? Is sa iglesia nga. Kaya nga, nakikita mo may mga gandang iglesia, malalaking iglesia, because there are so many tithers supporting all. Kasi,
Kung mangarap pa kayo dito, darating ang panahon, makakatulong yon. Gusto nyo rin magkaroon ng rental na place, is para hindi kayo gagala-gala, kung wala kayong ano, ba't wala kayong ano dito. Gusto nyo rin magkaroon ng band at magkaroon kayo ng choir. Yung po ay isang pagpapalaganap na maraming maaakit kasi minsan ang mga hindi pa masyadong open, pag pumunta sa ganito, kaliit naman ang pwesto nyo, tapos dyan lang kayo sa wala ba kayong band? Wala ba kayong, lalo na sa Manila, ang tanong kaagad, hindi kasi air condition dun mainit. Yun, maraming reklamo ang mga tao na, na pinipilit bigyan ng ng iglesia para maakay. Marami. At hindi lang yung sa place, the very best thing na ginagamit ang ating tithing ay yung pagbibigay natin. Hindi pa tayo nakakapag ng mga guest speaker dito na magbibigay ng medyo medyo mataas ng kaunti sa itinuturo sa inyo at magbigay ng kapahayagan, propeta, merong mga na pwede nating i-invite. Kaya lang, hindi po basta ganun lang makaka-invite tayo ng ganung speaker na hindi tayo makakapagbigay. Doon po nilalaan ang mga perang ito. Kasi may mga speaker na talagang inaano ng Lord na magbigay ng signs and wonders, minsan healing. Doon po natin kinukuha ang lahat. Because yan po yung, kaya dyan po, pag walang tithers at walang pera ang church, hindi po makakagalaw ang mga tao dito sa church na makapag-invite at makapagbigay kayo. Next, siguro in-invite ko si Pastor Dulce. Kapatid lang natin yon, pero kailangan din natin bigyan, no? At siguro next March, gusto kong invite din si Pastor Dario ulit. At i-announce natin na yung sa 25, ihanda nyo rin na 25 ng May, na mayroon tayong 1 year Thanksgiving. So, ngayon pa lang po maghanda na kayong iimbitahin kung sino iimbitahin, no? Para maraming tao niyan. Marami ang tao na darating dito, mag-invite tayo ng speaker. At yun po ay naiset na. Kaya natin, pangangailangan po natin yan lahat. Na pag wala yan, hindi po makakakilos ang iglesia. Kaya maraming salamat po sa mga nagtatides. Ngayon pa lang, kung kayo po ay na-open o na gustong mag-commit, you are very much welcome po. At anong oras na? Ito na po yung ating last na ano po ang resulta ng consecrated na to. Ito po isa-isahin natin. Healing, sabi niya po, ang resulta pag kayo ay talagang nakakonsecrate sa Panginoon, no? Healing answered prayer, miracle happen, God's anointing, preaching His word with accompanying sign and becoming wiser. Napakahalaga po ng na yan, dahil nga po yan ay ating, babasahin ko na lang po sa inyo ang yung Isaiah 58:8-9, ito po yung kung bakit kailangan natin ang healing answered prayer. Ang sabi po dito sa 8, at kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan, ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saan lugar. Sa araw na iyon, di rin giniyawi ang dalangin ninyo, pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin at ang masamang salita'y iiwasan. So pag tayo po ay nag-commit, nalinis, naging holy, at nakakonsecrate, initinalaga natin yung lahat ng pangangailangan ng Diyos sa buhay natin, yung po, tayo po ay magniningning daw. At lahat ng sugat ng atin, yung lahat ng
mga kahinaan natin ay sa atin at iingatan tayo ng Panginoon according to Isaiah 58:8-9. At dito po sa number 2, Acts 5:12, sabi po dyan, nakita niyo ba na ang mga disipulo ni Jesus ay maraming ginawang kababalaghan, di ba? Sa 5:12, sabi dito, maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. At sila ay nagtipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng mga sumampalataya. Dito na sa atin, may mga nasaksihan na tayong miracle, no? May nasaksihan na ba kayong miracle sa inyong buhay? Sa sarili ninyo? Amen. Aside from healing. What? What? For example, hindi lamang healing. Miracle. Miracle, ne? Miracle, hindi healing. Kung hindi pa, yan ay inyong masasaksihan, no? No? At number 3, God's anointing. Number 4 and 3, isa lang po ang verse dyan, Mark 16:20, na sabi po is preaching His word, God's anointing and preaching His word with accompanying sign. Ang sabi po sa 16:20, humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain nito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Miracle is like yung nag-cast out ka ng napoposes. No? Yung walang sakit, kaya lang mayroong something, no? So, ito yung mga ginawa ng mga plus word, siyempre ha, plus word, at plus na inuutosan ka ng Lord, no? Pag hindi ka inuutosan, huwag kang gagalaw, kasi baka mamaya ikaw ang sabihan nung kalaban, sino ka ba? In Jesus' name nga, kilala ko si Jesus, pero ikaw hindi, no? So, never na, niyo po na At, ang example natin ay ang mga alagad na ito na nagbigay sila. Pagkatapos mamatay ni Jesus, sila ang pumalit kay Jesus. At ang mga ginawa ni Jesus ay ginawa ng mga alagad na ito. Amen? At kayo ay may kapangyarihan din gumawa nito. Just consecrate your heart. Sabi nga po. And lastly, yun ang sinasabi ko sa inyo na magiging kayong matalino. Sabi po dito sa Lucas 10:38-42, ang illustration po dito is si Mary. Kilala niyo po si Mary at saka si Martha? No? Si Mary at saka si Martha ay magkapatid at si Jesus ay dumating sa kanilang bahay. Ngayon, si Martha, asikaso niya yung pagkain. Tapos, sabi niya, ikaw Mary, hindi ka kumikilos dyan, nandyan ka lang sa tulungan mo naman ako dito, ang dami kong ginagawa dito sa Tapos ang sabi ng Panginoon, hayaan mo na siya dito sa mabuti pa nga siya nakikinig. Ikaw, abala ka sa lahat ng mga ang ganda nga naman ng purpose niya, kasi pakakainin siya, pero that is not the best for Jesus, no? Ang the best sa kanya is yung talagang tayo ay nasa feet niya at nakikinig ng salita. At talagang tinataas natin sa buhay. Sabi pa nga niya is, sabi ni Jesus, Mary has made the right choice and it will never be taken away from her. Kung ganun ang inyong pananaw sa buhay, na palagi kayong naka-tune up at palagi kayong nakano kay Lord, yun ay hindi naaalisin ng Panginoon sa inyo. Dahil yun ang desire ng puso nyo. At sa pagtatapos po, ay maikli lang po itong gusto kong sa inyo. Ay, hindi na po. Andiyan pala yun eh. Kala, nasa huli pala eh. Pasensya na kayo. Yung conclusion natin is, meron lang po akong dalawang nais na sabihin sa inyo.
Sabi po dito, being a winner, bilang mananampalataya na tayo ay matagumpay, we must start a new day right. No? Kailangan mag-umpisa na tayo dahil narinig na natin ang sinasabi ng Panginoon. Tapos, sabi po ni Philip Brooks, it does not great man to do great things. Hindi tayo kailangan magpakahirap muna at magpakadakila para it takes only consecrated man. Kailangan lang malinis ang puso natin. Hindi na natin na ano yung pa yung maging dakila tayo sa lahat bago tayo gumawa ng kababalaghan. Kailangan lang po yung puso yung malinis, banal, at committed, consecrated sa Panginoon. Nais ko pong tumilig tayo at hayaan po natin na ang banal na Espiritu ang maglinis sa atin sa umaga nito. Lord, hinihiling ko, Lord. Hallelujah. Ano mang pong karumihan, nakikita nyo sa aming puso. Ano mang pong kahinaan ang aming nararanasan. Hallelujah. Nauunawain niyo po ang aming kalagayan ng aming katauhan. Kaya, Panginoon, inaanyayahan ko, O Banal na Espiritu, ang Espiritu mo, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Lord, consecrate these people. We are here to obey you, O Father. Just consecrate our heart. Give us more of you, O Jesus. Give us desire to study your word, to do good things. Give us more wiser knowledge to do things na nais mong mangyari sa amin. Ang kalooban niyo po palagi ang masunod sa aming buhay, Lord. Maghari ka po, Panginoon, sa bawat isa. Bigyan niyo po ng time palagi ang bawat isa. Hallelujah, na gamitin siya sa salita niyo. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, kaliwanagan, kaunawaan upang ma-consecrate namin ang aming puso. Ang aming pagiging banal, ang iyong layunin sa amin, ang iyong mission para sa amin, Panginoon, ay ikaw lamang ang aming inaasahan, Panginoon. Holy Spirit, move in this place. Today, right now, we will start, O Lord, a new life, a new day, a new breath. Breathe on us, O Holy Spirit. Breathe that we can have your anointing. We can have your power to ignite, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because you are the sources of everything. O Lord, you teach us today that our power is in us, Father. So ignite this, O Lord. In Jesus' name, O Lord. Never to forget, Panginoon, sa bawat isa. Sa sakit, sa problema, sa lahat ng atake ng kalaban, in Jesus' name, O Lord. In Jesus' name. Ignite the power that we receive from you, O Lord. Because masasaksihan namin, Panginoon, tulad ng sinabi mo, ang mga miracle na nais mong makita namin sa aming mga mata mismo, Panginoon. Oh, hallelujah. You are so powerful, Panginoon. Omnipotent God, powerful. Hallelujah. Omnipresent. Lahat ng dako nandun ka. Wala kaming sasabing, nasaan ka, Lord? Ikaw ay palaging nasa tabi namin, Panginoon. Kaya, O Lord, sa oras na ito, O Lord, hallelujah. Tugen inugata, O Lord, in Jesus' name, hallelujah. Hallelujah. Gamitin mo, Panginoon, ang dalawang ito, Lord, hindi lamang sa mga bagay, sa kanilang pagbibigay sa kanilang sarili. Lord, hallelujah. Omejima will be started in Japanese by these two youth of you, O Lord. Hallelujah.
In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, harashikara na babashi. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Lead us to your direction. Lead us to your will, O Lord. Lead us. Hallelujah. Hallelujah. More faith, O Lord. More of your words, O Lord. Hallelujah. More to Connie, O Lord. You have chosen Connie to stay here, to be used by you. Lead her, O Lord, to your will. Maghari ka sa kanya, sa lahat. O Lord, nasa iyo, Panginoon, ang kamay ng bawat isa sa amin. You hold our future. You hold everything on us, O Lord. Hallelujah. We just want to say, thank you, Father. Thank you, Lord, that every time we hear your words, we transform. We become more like you, Jesus. We become more wise. Hallelujah. At maging wala man po si Sarah dito. In Jesus' name, O Lord. Hallelujah. Right now, I believe, O Lord. Hallelujah. No more kasi. No more fever. But more of the power, Panginoon, in Jesus' name. Healing is with them today. In Jesus' name, O Father. In Jesus' name. In Jesus' name. Complete healing. Complete healing to Girlie. Complete healing to Aika. Hallelujah. Hallelujah. To Christy and all the family, Panginoon. From now, in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Wala na pong kasi. Wala nang sakit. Wala nang epidemic, Panginoon. Sa lahat ng sumasambalataya sa Diyos. Kami po ay mananagumpay. Kami po ay malakas because you are the sources of our power, O Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Mahal na mahal mo kami, Panginoon, tulad ng aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, higit na maramdaman namin ang pagmamahal mo sa oras na ito, Lord. Higit namin hinahangad ang more of you, Father. Lord, maraming salamat. You guide us today and tomorrow we will start a new day. Your words will always be fresh, O Lord. Kahit na paulit-ulit ang salita mo, magiging fresh ito sa amin, Panginoon. O Lord, direct us and be with us. In Jesus' name. Everybody says, Amen.